And so what's up guys, yan, and we are back for another video, no. So John Mangundayaw, Savage Airsoft. So yan, for today's video, mag-ano tayo, mag-detect naman tayo, no. So mag-install tayo ng T238 products, no. So lagay natin yung brushless motor, which is the VL480 na brushless motor ni T238. So yan yon. Yan. Tapos nag-install tayo ng DTU o digital trigger unit, no. So yan. Tapos syempre ternuhan natin ng T238 na 18:1 na gear set, no. So I think bago natin i-set up yung ano natin, M4A1 na RIS2, I think bago natin set up sa DMR, check muna natin siya dun sa assault rifle, which is 450 FPS limit, no. So check natin kung ano yung magiging performance niya doon, kung ano yung kayang ibigay na performance nung brushless motor natin. At the same time, yung function or yung trigger response using the DTU. And syempre, yun nga, yung spiral, no. Tingnan natin kung mawawala talaga o malilesen yung noise using the spiral gear set, no. So ito yung helical gear kung tawagin, no. So yan, dito natin siya ikakabit, no. So dito natin siya ikakabit sa ating M4A1 RIS2 na Daniel Defense, no. So yan, AEG syempre, no. So yan, diyan natin siya kakabit. So yun, simulan na natin, no. Yan. By the way, shoutout sa inyong lahat, shoutout sa mga subscribers natin. Thank you T238 Fam or T238.net for supporting us by giving this sponsorship, no. Yes, sponsored po ito. Thank you Mike. Yan. Thank you Kevin. Yan. Thank you T238, no. So first collaboration together with the Savage Airsoft, no. So more on tech tayo. Ito, share ko sa inyo tong videos na to. So simulan na natin, no. Magdi-dismantle na tayo. So yun. By the way guys, I have a bunch of trigger here. So check ko kung ano yung mas magiging okay doon sa ano. Kasi ang bala ko yung talagang sobrang responsive na trigger, no. So yun, by the way, I'm using this as DMR sana, kaso check muna natin kung ano yung magiging performance niya using the full auto, no. Kasi DMR is not allowed yung full auto, no. So yun, try muna natin. Magdi-dismantle na tayo, no. So dismantle natin to, set aside muna natin yung mga gamit natin, no. Ayan. So this is another tech videos, no. Ayan. So yun, shoutout sa inyong lahat, no. Maraming salamat dun sa pag-subscribe nyo kasi yun, nakakakuha na tayo ng attention to get sponsors, no. Yan, para sa mga builds natin. By the way guys, upgraded na tong unit na to. So kung makikita nyo, yan, pinagsesettle ko yung, yan, tingnan nyo yung engagement. So pinagsesettle ko yung spring kasi medyo mataas yung FPS, no. Ayoko hanggat maaari, ayoko magputol pero yun, kung hindi talaga uubra, so magpuputol tayo. Yan, I'm using this cylinder body, no. Napakaganda, no. Ayan, no. Ayan. Tapos naka S-long na piston body and piston head, no. Tapos syempre yung ating manufactured na nozzle, no. So yun, baklasin natin. So this is the regular switch lang yun naka-install, no. So binuo lang talaga natin to. Ayan. Guys, speaking pala, sorry dun sa mga nagpapagawa or ano na mga airsoft tech or gun tech, yung tinatawag nilang airsoft gunsmith, no.
be aware kasi maraming tulad niyan na nanonood lang dun sa ano, naiinis na ako na ano ko, I mean na nahihira lang ako dun sa mga message, yun pala nagse-service na sila, no? So using our videos, ginamit nila yon for reference, tapos nag-service sila without talagang yung knowledge, no? So yung iba naririnig ko may ganito ganyan, no? So be aware. So iba pa rin pag ano, punta kayo sa mga trusted airsoft ano nyo, gunsmith nyo, no? So yun, check yung performance difference with the high torque motor ng SHS. So this is the regular motor. Yung gagamitin natin is brushless motor na, no? So check natin yon. So yun, shoutout dun sa mga ano natin, no? Guys, ito pala, may mga nano ko, no? So mag-airsoft lang naman ako, bakit kailangan ko ng mga ganyang upgrades, no, and everything. Syempre may mga gumagastos talaga ng malaki dyan sa mga upgrades na yan, no? Syempre ayaw mo naman magmukhang kawawa sa field, no? Abot ka niya pero hindi mo siya abot, no? So yun, yan, syempre alisin natin tong grip natin. Naka-enlarge grip na to, guys. So ayan, set aside lang natin lahat dyan, tapos and we are good to go na, no? Pagka ganito naman, check kayo ng unit nyo o mag-upgrade kayo, please use the proper tools, no? Kasi para maiwasan natin yung pag lost thread, no? Ayan, tulad nito, meron tayong knocker, no? So knocker mo yan. Yan, syempre dahan-dahan, ayaw naman natin nagagasgas yung unit natin, no? Yeah. So this is the bolt catch or bolt release, no? Tapos puk din natin to. So kailangan natin i-remove yung mga pin na yan, then tsaka natin to tanggalin, no? Then there you have it. Access nyo na yung gearbox, no? So version 2 gearbox yung gagamitin natin, which is the ENC brand, no? Kasi medyo ano yan, makunat yan, reliable, no? Subok na yan. Alisin muna natin tong sa bolt, no? Now I'm using SP130 na putol na pala yan. Sorry guys, nakalimutan ko, putol na nga pala to. So, pinutol ko to kasi sobrang haba ng barrel natin. So yan, kung makikita nyo, putol siya. Sobrang haba ng barrel natin. Then yan, so yan, no, ready na yung gearbox natin. So open na natin yan. Ay, ba tayo mo? I think malaki. Malaki nga ba to? Oh, malaki. Sorry. Okay guys, Lego lang. Check muna natin yung, kasi baka bumilog yan pagka dapat yung sakto lang lagi, which is that one. So this is yan. Okay. So, medyo matagal, no, bago nag-video tayo ulit ng ganito. Actually nag-request si T238
on how to install these products and how to operate, no? Kasi especially the DTU is programmable, no? So magiging programmable yung unit mo, no? So ano natin yan, install muna natin. Based on my review, may mga ano tayo dyan, may mga babaguhin tayo, like may ide-dremel tayo, no? So magde-dremel tayo dito para mailapat natin yung DTU. Guys, sobrang ingat dapat pag mag-install ka ng ETU, DTU, and MOSFET. Syempre kasi electronics na sila, so nakalabas yung mga circuit nila or yung PCB board nila, maselan, sensitive, no? So yan. Tapos open natin, alalay lang, lubog natin tong mga gears yan para hindi sila magpalsikan, no? So there you have it. Tanggalin natin na to. So hindi na natin gagamitin si bevel gear na to. Tapos ito, anti-reverse clutch yan. So, tanggalin na natin tong spring ng tappet plate, no? Guys, trial and error to. So pwedeng makat yung video, pwedeng malowbat yung mga GoPro natin. Tapos pwedeng may mga scene hindi makita kasi mahirap din mag-grind ng Dremel pagka ano, pero subukan natin maging perfect lahat, no? So di ko nababaguhin tong set na to for now. Check natin kung ano yung magiging outcome muna nung installation, no, bago tayo mag-a-adjust ng mga yan. So marami pa yan, marami tayong i-adjust dyan, no? So yan, babaklasin natin lahat together with the switch, no? Yan, lahat, as in lahat. Tanggalin natin yan lahat. Yan. And kahit to yung cut-off lever, no? So yan, tanggalin natin lahat yan. And this safety lever. So tanggalin natin. As in magiging gearbox shell na lang talaga siya, no? So remove natin yan. Everything dismantled, no? So magte-test fit pa tayo dito, guys. Test fit, grind, ganun. So yan. So this is the regular switch, no? Ayan, yan yung regular switch. So set aside na natin kasi di na natin siya kailangan, no? Tapos yung cut-off lever, ayan, di na rin natin yung kakailanganin. And syempre may spring yan dito sa likod, tanggalin na rin natin yan. Tapos tong ating selector plate, no? So kuha lang ako ng pamunas, guys, kasi yan, kailangan wala siyang mga existing grease and oil. Guys, pagka naka DTU, mas less yung oil, mas okay. Kailangan malinis yung paglalapagan mo. Kasi yun nga, like yan, no, may mga residue, no? So bawal yan kasi baka mamaya mag-grounded, no? So test fit natin yung DTU, no? By the way, guys, this DTU, ayan, may dalawang wire dito na tatanggalin natin. Ito, no? So this one, the black one na manipis, and itong red one na manipis, no? Sobrang dahan-dahan lang dapat, baka mamaya may ma-desoldered o may mabunot, no? Dapat to i-desoldered natin or painitan natin para makakat yan. Kasi this two wires is for gel blaster, no? So pang gel blaster sila. So since airsoft natin siya gagamitin, tatanggalin na natin siya, no? I think di na natin kailangan desoldered, susungkitin ko na lang ng cutter yan, no?
So, para matanggal. Tapos, tsaka natin ite-test fit, no? So, now, let's make cutter. Cutter tayo. Check natin kung kayang sungkitin, no? Kailangan maging malinis kasi baka may tusukan to. So, yun. Eliminate na natin yung isa. Yung isa na lang. Medyo komplikado tong isa kasi magkatabing wire yan. Wala pa naman ako salamin. Nakurutan na natin. So, pwede na natin baliin yan. Yan. So, na-eliminate na natin yung positive one, no? So, yan. Check natin kung malinis naman. Yan. So far, malinis naman yung pagkakaputol natin, no? So, okay na siya. Then, te-test fit na natin siya, no? Again, guys, ingat kasi pwedeng masira yan. So, mali. Ito yung orientation niya. So, this two wires, itong maikli na may plug. Yan, sa motor yan nakakabit, no? Sa motor. Yan, tapos these two wires is the positive negative one, no? The main source ng power. So, usin natin para madaling mag-cable management mamaya. Oops. O ba, lumapat siya kagad. Pero hindi ganun ka lapat. Ngayon, double check natin tong ayan kung makikita nyo, tong micro switch na to. Ayan, kailangan lumusot siya dito. Maingat dapat, guys, kasi pwede yan maputol, no? Pag naputol yan, babay na, no? Bili ka ulit. So, check natin. Check natin mabuti. Sorry, guys, kailangan talaga to. Tutukan talaga to. So, lumapat naman siya dito. Pero dito sa taas, sa kabila, medyo hindi. So, troubleshoot natin why. Ayun, medyo tumatama siya. Tumatama yung micro switch, no? Mahirap pilitin. Pero check natin, makakaya. Kasi tabingi, lapat na sana yung kabilang side, kaso dito sa other side hindi. So baka dahil doon umuuntog yung micro switch. Sorry, guys, like on what I've said kanina, may mga scene na talagang hindi ko maiko-close up kasi syempre ang priority natin yung makita nung mata ko yung yung ginagawa natin. So lapat siya doon. Pinifigure out ko kung bakit hindi lumalapat dito sa kabila, no? So parang may nakaumbok doon sa ilalim na tinatamaan nila. So pwede rin doon, umuuntog siya doon. Kasi okay naman yung micro switch, hindi naman siya nauuntog, no?
Ayan. May tumatama rito. So I don't know kung kailangan nating tabaasin tong side na to, no. Ayan. Try ko install to, no, pag ganito. Ayan, no. May umuuntog sa kanya. What is that? Hindi kasi natin to pwedeng pigain. Kailangan kasi guys, lapat na lapat to eh. No, so, ayun, no, may umuuntog sa kanya eh. I don't know kung ano eh. Naka-elevate siya doon. It is bad. Yeah, it looks nice naman eh. It looks everything good naman. You know, nakalapat naman siya eh. Wow, the good thing guys, fully compatible siya rito sa gearbox na to, no. Kasi ayan, no, di na tayo nag ano eh. Hindi na tayo nag-Dremel. No? Tapos yun, no, lumapat naman siya. So, let's check it out. Lumapat naman siya doon, no? Ayun, no. Masok na siya. To be safe, install natin tong film, no, tong film na to. So install natin to kasi para protection dun sa ano, no, kasi nga yun nga bakal yan. So nakaka kailangan maingat ka rito sobra, kasi yun nga PCB board lang yung hinahawakan mo. So mali, dat pala bago ko binaon. So the micro switch, kailangan safe lagi yan. Guys, sobrang selan yan, micro switch na yan. Marami na akong experience na hindi maganda sa micro switch, no. Ang dali niya mabasag. Hindi ko na matanggal. Kailangan matanggal siya. Kailangan ko ikabit yung protective film. So I think uga-ugain na lang natin. Ayoko naman siyang tongkabin ng tweezer. Kasi baka mas lalo magka-problema, no? Kasi sobrang lapat niya, mahirap dito. Sobrang lapat niya guys. Ang mahirap dito kasi is mag-grounded naman siya. So nahawa ko yung micro switch, hawa ko. Kailangan ko siyang masungkit ulit. Kasi yon, kailangan ko install yung protective film dun sa likod, no. Kasi may na-experience ako sa ibang ETU. Dumikit, nung dumikit, nasunog. So, kasi lalapat siya dyan sa area na yan, no. Tapos, yun, parang may mga dumi-dumi rito. Yun, ayun yung iniiwasan natin, yung mga ganun, no. So, tanggalin natin. Sundutin natin ng tweezer, hopefully natanggal siya, no.
Kasi hindi natin, ano yan, hindi natin gustong dumikit yan guys, dahil pag dumikit yan, sunog. So to be safe, cut rin na natin, excess lang naman yan. Yan. So yun na lang natin, no, yung paglalapatan. Kailangan walang mga nakaumbok-umbok. Yun. There you go. Yan. Yan, di natin gusto yung mga metal ano na yan, no. Yung mga excessive metal, no. So, yung mga excess na yan, kailangan tanggalin natin. Para walang tutusok doon. Now, may kasama siyang film. So, kabit natin tong film na to, no. Para lang safe yung DTU natin. Mahirap guys kasi yan yung magpapatakbo na sa unit natin. Lang hirap niya. Hirap niya tanggalin. Yun. So we need this. Okay. Then so yan, naglagay tayo ng film, no? Make sure natin ulit nakalapat siya, no? Then screw natin. Ayaw niya.
So yan, secured na siya. So check natin. Natag muna natin tong wires. Hindi na sa ibabaw ito. Dapat. Yan, kailangan yung wire hindi tatama doon sa trigger, no? So cable management na tayo, guys. So minimake sure natin na walang tatamaang wire yung trigger, no? So hindi rin basta-basta, ano, nakita nyo, no? Kapal ng wire niya. Ito naman, kailangan malapat natin yan kasi itong wire na to sa baba, kasi hindi natin gugustuhin kainin niya ng pinion gear, no? Pag kinain niya ng pinion gear, bye bye na yan. So this is the best setup so far. So yun, check na lang natin kung may tatamaan yung trigger. And yun nga, buksan na natin to. Check natin yung sector gear. Yan. So check natin yung sector gear kung may tatamaan siya doon. Kailangan kasi may hit yung switch na yon, no? So yun, may switch siya doon. So kailangan tamaan yun ng sector gear. At the same time, check na rin natin yung magiging shims.
natin siya machines. Okay. Secure niya natin na tumatama naman siya, no? Ayan. Duda lang ako rito sa wire natin na to. Kasi mukhang tatamaan siya ng trigger, no? Check natin. Ayan natin tong fast flat trigger. Yun, no? So, ang nagpit sa kanya is yung SI, no? Yan, yung Strike Industries na trigger. So, now everything looks good naman. So, install na natin yung selector plate, no? Yun yung nakita akong problem niya, no? Pull out. Okay. So, lagay na natin to. Safety latch. Hopefully maging okay lahat, no? Ako binabaliktad ko yun. Binabaliktad ko yung lagay na ito, eh. Tapos screw natin. Oops.
Kabit tayo ng spring na ito. Try natin tong spring. Yeah. Isa to sa mahirap install, yung trigger. Yun yung tipong mapapasabi ka sana makisama ka. Install natin tong, kasi gusto ko short ano lang eh, short travel lang yung ating trigger. So install natin to. By the way guys, tong Strike Industries na trigger is adjustable. Gusto mo medyo short travel lang yung trigger, shit. Medyo ang late kasi, maliit siya, maliit. So ang hirap niya hawakan.
Sobrang busisi, no? Yung isipin mo, airsoft lang, hindi. Sobrang technical, no? Wala pa to. Wala pa to sa dami ng piyesang available sa market. So I think okay na to. Konti pa. After that, diyan natin ang head locker, no? Para wag umikot.
So yan. So try natin ngayon mag-fit nito, no. So check natin, kailangan pa ba natin i-shims? Lagay tayo at least 1 mm. Then yes guys, magpapalit tayo ng pinion gear. So prepare muna natin yung motor na gagamitin natin, no. So maganda kay Tito 38 guys, may kasama ng tools yung motor, no. So kalasin natin yung pinion gear. So this is so tight, no. Kailangan pa ba ng puller? Kailangan ng puller.
Gas. Check muna natin. Baka maperse eh. Mahirap na mahal. Parang malaki masyado yung puller, no? So kailangan natin tong i-DIY. So wait lang guys. So let's check it out guys. Hindi ko pa ito na-try kasi. So check natin. Yan. I think okay na. I think ay, lumikot. So this is it. Wala na yung pinion gear. Tanggal na natin. Sumama siya sa puller natin. Sumama siya doon. Makabit na natin to. Yan.
There you go. Yan na siya. Yan na itsura niya. Oh. Diba? Tapos, set aside muna natin to dito. Tapos, yun. Ito yung kanyang bevel gear. So, yung ganyan siya, no? Yan. Check natin. Yung taas nung bevel gear. So guys, the way na bearing kasi to, hindi na natin ano yan, no? So, lagay tayo ng shims. So, lagay tayo ng shims.
magnet. Check natin kung ano yung magiging resulta.
Hopefully, gumana. So hopefully gumana, no? So check natin. Yeah guys, lagay muna natin to. So tetestingin lang natin, no? Malalaman natin kung magpa-function siya, no? Para hindi rin ganun karami yung binabaklas, no? Sikit. So
muna natin. Masikip eh. Para bumuha muna. Tayo mga battery. Tumunog na siya. Yung tunog na yon, indication na full auto. Semi. Kita nyo guys yung response. Tingnan nyo ha. Ayan. Sheesh! So, try natin. Gawin muna natin ulit, no? So, yehey! So, check natin, no? Tingnan natin kung magmi-misfeed or kung ano man, no? So, natin. Balik natin siya sa lahat, no? So, ito, ayusin ko pa to kasi hindi pumapasok yung ano, no? Yung connector. Try natin. Yan. So, check natin to. Yan, 27%. So far, makita nyo na, it's working. Medyo komplikado talaga, no, guys. So, walang ganong ingay yung gears. Narinig nyo naman. Ayusin pa natin yan. Bali, yun nga. Ang hirap kasi minsan. Yun, gumagawa ka. May camera. May, alam mo yun. So, limitado yung galaw. Yun. Tapos, nagmamadali ka kasi baka nga malobat yung gamit nating GoPro, which is papatay na yung isa na yan.
So, guys, so far, fit na fit siya dun sa ENC gearbox, no? So, kita nyo naman, nag-function na wala naman tayong naging problema, no? So, with the SI trigger, gagawin natin ngayon, buuin muna natin siya, no? Kasi doon natin makikita, i-chrono check din natin, guys. So, so far nakita nyo naman na working. So kung mamatay man yung mga camera natin, update ko kayo na bubuin na lang natin to, no? Bubuin na lang natin. So yun, ganun kaselan, guys, no? Gusto ko lang naman mag-airsoft eh. Diba? Gusto ko lang naman mag-airsoft, ba't may ganun, ba't may ganyan, diba? So, yan natin yan, no? Yun yung mga technical side o technical aspect nung airsoft, no? So, hindi ka basta-basta nag-airsoft. Gusto ko lang naman mag-airsoft eh. Lang naman yun. Diba? Tapos di nag-fit doon sa gear, sa ano, no, receiver, no? So, dandahan kasi nakasagad yung ating so, yun. Gusto ko lang naman mag-airsoft eh. Ba't may mga ganyan? So yun, mukhang may problema tayo ah. Saan yun? Trigger. Oo naman, dude. So saan yun? Saan yun yung problema natin? Hindi problema tayo. May sumasabit. Sumasabit, hindi ko alam kung saan, guys, or baka dito sana. Okay, yun, diba? Gusto ko lang naman mag-airsoft, ba't may mga ganyan? Alam mo yan, umiwas ka sa math nung nag-aaral ka, tapos magiging ganito ka technical yung magiging hobby mo. Ano ka na lang talaga eh, no? Mapapakamot ka na lang. So, well, number is good. So, yan, balik lang natin, guys. Tapos good to go na tayo, no? Natin yung mga yan. Chrono check tayo, rekta. Tignan natin. May babaguhin pa tayo dun sa setup, no? Pero pag nag 450 na, it's okay na. Sakit sa ulo, no? Ito lang naman mag-airsoft eh. Ba't ganun? So yun, guys, may mga gumagastos talaga for that upgrade, no? Marami, diba? Kaya sa field, sila rin yung nakakalamang-lamang, no? Kahit sabihin mo kasing sa skills yan kung maganda gamit nun, diba? Kahit bubu-babu yung pagka nakapindot na maganda-gandang gamit yun, tapos ka ron. Doon na tayo eh, kung responsive unit nya, diba? Shit, naipit. Yun yung iniwasan ko kanina eh. Naipit yung wire. Tigas naman kasi ipasok nito. Saan ako matigas ipasok, no? Charot! Yun. Tas
Oh, yun yung naging problema ko. Mukhang sumabit yung safety switch, no? Yung selector. I don't know, ah. Oh. I don't know, ah. May sumasabit. Check natin mamaya. For now, run muna natin, no? Testing natin. Yan, safe naman siya. Nagpawisan yung kilikili ko, guys. Ayun, namatay na yung namatay na isang GoPro natin. I think palit muna tayo ng battery doon, no? Ito, how many percent? You have 20%. Okay. Well, maybe we can change this, no? Hopefully may laman. Hopefully may laman. Wala rin siyang laman, guys. So try na lang natin mag-record na naka-charge, no? Aha. Hopefully gumana while charging, no? Gana nga ba? Yan. So yun, guys, no? Naging okay naman siya. Siguro papalitin ko to kasi naipit yung wire. So di maganda na naipit yung wire, no? So kailangan nating i-twist this ng konti ito. So switch natin yung positive dito sa other side. Hopefully mag-fit yun. Kasi hindi maganda yung naipit yung wire, no? Natin ulit. So again, thank you T238 for giving us the opportunity, no, na ma-handle tong mga gantong, uy, bumitaw. So, yung motor, no, sa motor. Ano nangyari sa motor natin? Check natin agad. Motor yun, motor. Oh. I think kailangan natin bumaba yung motor, no? So,
bumaba yung motor. So all we need to do is tulak siya pataas. Let's see. Ganun ba't bumababa siya? So try natin. Let's check it out. Why it happened. Kailangan natin kumuha ng yun yung maganda, no? May protection siya about doon. Kuha tayo. Check natin to. I don't know kung bumaba yung motor or whatsoever. Wala kasi tayo doon. Hopefully hindi yung gears, no? Kasi baka mamaya the gears mahirap na. This is the exact. Gawin natin agad paraan. Sama ng tunog. Sobra yan guys pag ganun. Kulang. Okay. Mababa nga yung motor guys. Taas pa natin. Naririnig pa ako. So yun guys, mababa lang yung motor. Kinabahan. Kinabahan, lolo mo. Charot. Alam ko. Ganun pala, no? Pagka ano, no? Ganun pala pagka okay yung pyesa mo, no? Grabe yung kompresyon. So konti na lang. Ayun o, naririnig na lang ninyo guys. Ito. So naririnig nyo na lang dyan guys is yung palo na itong piston, no? Yun. So check natin, konti pa. Baka sumobra. Yun, no? I think yun na yun. Baba na lang natin ng konting-konti na lang. Yun, no? Grabe yun. Semi. Tapos guys, ito tingnan nyo yung trigger Yahoo! So check natin guys yung engagement natin, tama-tama lang, no? So check natin. Hihi. So check natin. Well, bumaba ka pa nga ba?
Baka mamaya pumababa pala siya, hindi natin napapansin. Yan, makikita naman natin yan. So ba naman ulit yan. So kukrono tayo mamaya, no? Ibalik lang natin. So where's my butterfly swivel? Iyon. Okay. Nice. Ulit natin ito. So okay. Grabe. Tumulas naman agad ng ganong kalayo yun. Check natin kung magmi-speed. Check natin kung babago ba yung FPS natin, no? Check natin din kung naipit yung wire. Baka mamaya naipit pala eh. Kailangan double check lahat, no? So pasok natin. Dito natin ngayon malalaman kung mag-a-adjust tayo ng engagement, no? Yan, dyan natin malalaman mag-a-adjust tayo ng engagement. Why? Because kung mag-speed siya, usual the tappet plate and the nozzle, no? Actually the tappet plate kasi may kinalaman yun, no? Pag medyo delay yung tappet plate, may chance na mag-misfit. So check natin. Tumunog. So kukrono check ko lang, guys. Siguro ako. Chrono check tayo. So dito yung ating may wagang chrono. So natin kasi para makita nyo rin yung gagawin nating chrono. Tapos kunin ko na to. Para natin yung saksakan, syempre. So saksak tayo dito. We are now using 0.20. Check ko lang muna, guys. Uy, battery. Battery ko. Check ko muna, guys. Ayun, oh. Nag-mini-speed, diba? Okay. Nabilaukan na siya. So kailangan natin mag-adjust ng engagement, no? So yun, engagement yun, guys. Yun, bilaw ko na. So yun, guys, nabilaw ko na siya. Ano ba laro na ito? Oops, baka may tamaan.
mali na. So, yun nga yung napansin ko. So, yung galaw ng tappet plate, kailangan nating ilagay yung delayer. Kasi sobrang bilis, no? Hindi natin nilagay yung delayer ganina eh. So, kailangan natin kabit yun. Sorry. Kailangan natin kabit yung delayer. So, yun, naipon lahat yung BB sa loob. So, kailangan natin kabit yung delayer. Pero yun na yung function niya. So, pakita ko sa inyo guys. Yan. No? Yun. So, yun guys. Babakalas muna ako. Mag-charge ako ng GoPro para ma-update ko kayo. But, so far, okay na yung build. Kakabit na lang natin yung delayer, no? Kailangan magkabit ng delayer. So, para hatakin niya. Ba't magkakabit ako ng delayer? Para hatakin niya. Kung mapapansin nyo, labas na labas yung nozzle natin. So, dapat yung nozzle natin nakakapasok siya, no? Kasi hindi makakadaan yung BBs. No, kung mapapansin nyo, diretso ako lang kinabit yung ano. So, kailangan natin ng delayer doon, no? So, yun lang naman yun. Update ko kayo, guys, no? So, for now, yan. Maraming salamat sa panonood. Yeah. Thank you, T238. Yan. Thank you so much, T238, for this solid and powerful products, no? So, yun. Thank you for the opportunity. Thank you, T238, for giving us the opportunity to have your solid products, no? So, yun. Guys, highly recommended. Nakakita nyo naman yung ano, no? So, pakita ko sa inyo yung performance, yung kaya niyang gawin, and yung program sa susunod na video natin, no? So, for now, yan. Maraming salamat sa panonood. Yeah. Thank you, T238. Yan. Thank you so much, T238, for this solid and powerful products, no? So, yun. Thank you for the opportunity. Thank you, T238, for giving us the opportunity to have your solid products, no? So, yun. Guys, highly recommended. Nakakita nyo naman yung ano, no? So, pakita ko sa inyo yung performance, yung kaya niyang gawin, and yung program sa susunod na video natin, no? So, for now, magkakabit lang tayo ng delayer. So far, yun lang naman, yung delayer lang yun. So, yun, maraming salamat, guys. Thank you. And always, God bless. Ingat or take care, no? T238, thank you. Shout out. So, what's up mga bossing? Yan. And we are back for another video, no? So, yun, balik karugtong to nung ating binuo, no? Nung video natin na nagbubuo tayo, featuring T238 products, no? Yun, shoutout ulit sa T238 at nag-sponsor sila sa atin, no? So, eto na, tapos na natin tong M4A1 Risto natin, no? So, AR build muna siya kasi para ma-maximize ko muna yung product ni T238. So, 450 FPS at least, kasi para magamit natin yung full auto sa mga field, no? So, yun. 450 FPS siya, ROF, check na lang natin. Kanina, tinesting ko, okay na naman siya. Kailangan ko lang mag-ano ng magazine, no? Mag-invest sa magazine. So, yun. Kargado to ng T238 BL480, no? So 48,000 RPM na brushless motor, together with DTU na pang version 2. So yun yung digital trigger unit niya. Tapos meron siyang 18:1 na T238 spiral gear, no? So yun yung set nila ng spiral gear. Ito siya pagka makita nyo yung trigger ko, semi natin. So, yan. Sobrang responsive niyan. No? So, yun.
balahan natin, 0.20, syempre, yun ang pang chrono sa mga game site. So, doon tayo magbe-base. 0.20, tapos, yan, chrono check na tayo, mga bossing, para ito, yan. So, chrono check tayo sa 0.2. Check natin, firing. So, yan, sakto, no? Loto tayo. So, yan. So, yun, no? Kamutin natin. Ubusin natin yung bala para makita nyo na walang misfeed. Yan. Tapos, yan. Chrono tayo. 456 at 33 ROF, no? No? Yun yung tunog niya, no? Yan. So, consistent, no, mga boss, no? Yan. Baka tono ng Savage yan. Yan, no? Diba? Sobrang consistent, no? Yan. So, semi natin ulit para makita nyo kung gaano ka-responsive yung ating trigger. So yun, sobrang suabe, no, mga boss, no. Nakita nyo naman, sobrang consistent. Yun, shoutout ulit to T238 yan. Sorry, medyo hilo na, duling na, no. So, talagang binakbakan natin to, no. By the way, ang ginamit ko dito is ENC lang na gearbox, no. Tapos doon natin nilapat lahat, no. So, diskarte lang, no. Although talagang mahal yung pyesa nila, pero sobrang sulit, mga boss. Nakita nyo naman yung performance. Grabe. Tsaka yun, makikita nyo to sa mga field, sa mga magiging videos natin kasi ang layo talaga ng range niya. Tapos, na-inspire nga ako gawing DMR. Actually, DMR build talaga dapat to. Pero yun nga, gusto ko munang i-maximize yung ganong ROF na sobrang consistent, no? Hindi kagaya ng iba, mabilis lang pero nagmi-misspeed, mabilis lang pero inconsistent, no? Paiba-iba yung FPS, no? Malalayo, no? Or nabibilaukan. So, ito, ayun, gusto lang i-maximize tong gantong panlaro na assault rifle, no? Yun. Shoutout ulit, no, kay Kevin and kay Mike sa pagpapadala sa atin ng T238 products, no. So yun, if you want to avail, nakita ko dun sa website nila t238.net, free shipping pa sila, no. Ang bilis lang nung pinadala sa akin, parang 7 days, no. Parang 7 days lang, no. Na-delay pa yon, nagkaroon pa ng cost ng delay yon, nagka-delay pa yon. So dapat in-expect namin mga 3 days, 4 days lang, no. So yun, pwede kayong umorder sa kanila. Tapos yun, pwede rin naman kayo magpa-install sa akin if you want, no. Ayan, pwede rin naman natin gawin yan sa mga unit nyo, no. So yun, eto, walang problema kasi sanay akong mag-handle ng mga ER na mahaba, no. So eto, napakagaan. And syempre, inano lang natin dahil medyo mahal yung ating handguard, no. So, yun, napakagandang build. Excited na akong ilaro siya. Hopefully, maganda yung panahon sa Sunday para mailaro natin to. Ma-picture natin ng maigi yung produkto. Although di nyo nakikita, pero sobrang solid. Rinig na rinig nyo naman. At the same time, mararamdaman din to ng mga makakasalubong natin sa field, no. So yun, maraming salamat ulit. Shoutout sa mga subscribers natin. Marami pa tayong i-unbox, marami pa tayong papakita, marami pa tayong videong gagawin, marami pa tayong reviews na gagawin, and marami pa tayong bubuing unit, no. Maraming salamat dyan, Mangundayaw, Savage Airsoft. Maraming salamat po. God bless.